Shout out sa mga 25 to 35 years old. Gusto nyo bang maging financially successful? Kung ang sagot mo ay oo, you got to watch this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, I want to make this intimate. At the same time, I want you to think, reflect, and apply itong pag-uusapan po natin. Bakit po? Kasi pag 25 to 35 years old ka, crucial po to ng buhay mo where you transition to the next stage. Yung next stage na ikaw, pag 25 to 35 ka, syempre may responsibilidad ka na, mag-aasawa ka na, bubuo ka na ng pamilya, bubuo ka na ng pangarap mo sa buhay. Kaya ang gusto kitang matulungan, no? Paano malalaman na na-accomplish ka na pag ikaw ay nasa age 25 to 35? So, kumuha kayo ng papel at ballpen and give me undivided attention. Baka medyo mahaba-haba tong session natin na ito. I-describe ko muna sa inyo. Pagka-describe ko po sa inyo, may mga katanungan po akong gustong tanungin sa iyo at mag-i-score po tayo. Kung kayo po ay financially successful na at this age. So, are you ready? Kung kayo ay ready, please type ready sa comment section. Okay, so number one, let's talk about first yung career development mo. By the age of 25 to 35, kailangan establish na yung career path mo. Meron ka ng regular na trabaho. Tapos, ang nangyayari po niya, nag-e-enjoy ka na sa trabaho mo or if not naman, gain ka na ng experience, training, di ba? At the same time, gusto mo mag-upgrade, no? Nag-upgrade ka na, natututo ka na, nag-excite, settled ka na. Career development po yan. And let's talk about sa second, 25 to 35, financial planning. Ito naman po, dito naman yung part na dapat marunong ka na mag-save, mag-budget, matuto ka na mag-invest para sa retirement planning mo. At syempre, at this age of 25 to 35, dapat na-achieve mo na rin ang tinatawag nating emergency fund building, di ba? Para maging stable ang finance mo. That's on the financial aspect. Third naman po, let's talk about the relational aspect kasi hindi lang pera-pera to. Dapat at this age group, meron ka nang tinatawag na, syempre, jowa, di ba? Or kasal ka na, nag-uumpisa ka na ng pamilya, di ba? Maganda na relasyon mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga magulang mo. Ito na yung parang magpapasayat po talaga sa inyo kung bakit ka talaga nagtatrabaho, hindi para sa pera, kundi para sa pamilya. Let's go to number 4. Pag nasa 25 35 ka, this is where you can also upgrade. When you say upgrade, your skills. Skill development ka. Alam ko, tapos na yung formal education mo, nakagraduate ka na. Pero this is the part na gusto mo mag-aral pa, mag-masters, mag-MBA, or if not naman, mag-attend ka ng mga online courses. Nagde-develop ka ng panibagong skills para sa your personal fulfillment and professional growth. Siyempre, lalo na pagka gusto mo madagdagan ang iyong sweldo. Let's go to number 5 po. Number 5, pagdating naman sa kalusugan naman, tignan po natin, pag 25 to 35 ka, siyempre, pinapangalagaan mo ng katawan mo. Regular exercise, balanced nutrition, 8 hours of sleep. Syempre naman, nagpapa-check up ka na rin. By the age of 35, mga 30s, dapat nagpapa-check up na po tayo ng blood natin para hindi tayo ma-shock pagka na tayo, obese na pala tayo or meron na pala tayong type 2 diabetes na na-acquire. Let's go to number 6 naman po. Ano pang i-evaluate mo pag 25 to 35 ka? Ika nga, na-achieve mo na o nag-explore ka na ng tinatawag mo nating life goals. Nagta-travel ka na, pinapursue mo na yung hobbies mo, interest mo, at ngayon, at this age of 25 to 35, kinoconsider mo na rin yung long-term financial goals mo and aspiration. Are you learning so far? So right now, dinadaanan po natin bago tayo mag 5 and 6, uunahin ko ulit, career development. Happy ka ba? May financial planning ka na ba? Kamusta ang relasyon mo sa asawa mo? May asawa ka na ba? May jowa ka na ba? Number 4, nag-skill develop ka na ba? Number 5, yung kalusugan mo. Number 6, life goals. Number 7, at age 25 to 35, nag-build ka na ng tinatawag nating support network. So dito sa part na ito, dapat meron ka ng mentors, meron ka ng matatalik na kaibigan, hindi yung maraming kaibigan, matatalik na kaibigan. Or if not naman po, meron po tayong tinatawag na community na sinalihan na. Either a church community, or let's say Kiwanis, or let's say JCI, or if not naman Lions Club, Rotary. Dapat may kasama ka na pong ganun. Para makapag-network ka na. May network ka na susuporta po sa inyo. And number 8 po, when it comes to establishing independence po at age 25 to 35, nagta-transition na po kayo into adulthood and taking on more responsibilities. Kaya nga, importante po na maging independent na po tayo at di na po tayo aasa sa ating mga magulang pag tayo na sa edad na 25 to 35. Tatanungin kita ngayon sa katanungan na ito. Pagdating sa career development, naka-establish ka ba ng clear career path na gusto mo sabihin, ito na talagang gusto ko, Chinky? Sagutin mo yan. Kung ikaw sinasabi mo, yes, maglagay ka ng number 1 sa comment section. Check ka dyan.
Let's go to number 2 question. Financial planning. Nakapag-start ka na ba na mag-emergency fund? Meron ka na bang emergency fund na inuumpisan? Doon muna tayo sa basic. Pag sinabi mong yes, check na. Number 2, type number 2. Number 3, personal relationship. Malusog ba ang relationship mo? Meron ka na bang tinitingnan? Meron ka na bang kasama? Ika nga na pwedeng magpasaya sa'yo at pwede kang ika nga makatulong at magbigay sa ibang tao also. Makabuluhan ba yung mga relationship mo? Pag sinabi mong yes, naka 3 points ka na. Number 4, further education or advancements of skill. Ikaw ba, nag-aaral ka pa rin ngayon? You are hungry to learn. You are hungry to grow. Pakitype lang kung kayo ay nag-hunger for grow. Pag ikaw ay sinabi mong yes, 4 points ka na. 4 points. Number 5, let's talk about health and wellness. Nag-exercise ka ba? May balanced nutrition ka ba? Or if not naman, natutulog ka ba ng 8 hours a day? Or meron ka pang mga tinatawag na preventive healthcare measures? Pag ang sagot mo yes, naka 5 points ka na. Number 6 po, are you exploring life goals? No? In terms of, yun, nare-reward mo yung sarili mo, nakakapag-travel ka, at the same time, ipon ka rin for the long-term goals and aspiration mo. Pag sabi mong yes, naka 6 points ka na. Let's go to number 7. Meron ka na bang network, mentors, friends, colleagues to support your professional development and your plans in life? Kung sagot mo ay oo, naka 7 points ka na. And number 8, do you establish independence? Nag-transition ka na ba? Na in other words, na alam mo kaya mo nang talagang bumuo ng pamilya, mag-transition at mag-isa. Pag ang sagot mo ay yes, naka 8 points ka na. So I want you to score from 1 to 8. I-check mo, ano ba yung score mo dito? Okay, kung 1 and 2 ang score mo, napakababa po. Kung kayo naman po ay nasa 3 to 4, kayo po ay nasa medium range. Pag nasa 5 to 6, congratulations, mataas na po siya. And then, pag number 7 and 8, sobrang perfect na po. Napaka-high na po ang iyong situation. So, in other words, you are already financially responsible. You are getting to become independent already. So, papunta ka na sa next level. So, let me ask you this question. From 1 to 8, paki-review na lang po. I want you to write down, kahit isa lang, where are you weak? Is it on your finances? Is it on your career? Is it on your relationship? Is it on your skill development? Health and wellness mo ba? Personal goals mo, networking, or if tinatawag, establishing independence. I want you to type it in right now in the comment section and pakisagot. Where are you weak? And the next question is, do you need help? Kailangan mo ba ng tulong on these areas? Especially in the finance areas, kung kailangan mo ng tulong, sabi mo, Chinky, alam mo, hindi pa rin ako financially stable. I need someone to help me to solve my money problems. Pag ang sagot mo, you need help, I want you to do yourself a favor and watch a free video on how I can be able to help you to fix your money problems. Kung kayo interesado, puntahan nyo na lang link sa description or comment section. I-click nyo na lang to watch it. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo tong episode na ito, itong age 25 to 35, at may nagsasabi sa inyo, Chinky, paano naman? Hindi na ako 25, hindi na rin ako 35, pataas na ako. Kung gusto nyo ako gumawa ng isa pang session from age 36 to 45 naman, I want you to type the word NEXT, N-E-X-T, sa comment section. Pag umabot po tayo ng 200 comments ng NEXT, gagawa po ako ng Part 2, from age 35 to 45. Abangan ko yan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.